brothers. Ito po yung ating focus this morning. And balikan po natin ang reason bakit ito'y nilaanan ni Paul ng napakahalagang chapter sa Bible. Particularly ang Romans chapter 12, na doon sa verses 9 hanggang 21, pinamagatan itong love in action. At dito sa isang version ng Bible na gamit ko ay love. Ganun lang po kasimple. Love. Romans chapter 12, verse 9 hanggang 21. Love ang kanyang title. Si Maria na ba yun? Nung nag-isip ng title? Hindi. Mahalaga, di ba? Ang Bible may title eh. Tingnan po ninyo ang inyong Bibles. Ang Bible na gamit ko, NIV, may title, Love. Ang Bible ko po sa ating mga devices ay CSB. Ang nakalagay na title dyan, Love in Action. So, mahalagang challenge nga pala. Pag tayo nag-aaral, hanapin natin yung title. Ano ba yung pinaka-gist nung ating pinag-aaralan? And sa first century Rome, dahil sila po ay nandoon sa Roma, ang mga mananampalataya doon were occasionally singled out for special threats. Meron silang mga threats. Meron silang intimidation. Meron silang outright persecution because of their faith in Christ. Babanggitin ko po ito, hindi ako mag-aalis ng microphone. And I hope hindi naman ako mapapatawag sa meeting o sa hearing ng Congress dahil ang babanggitin ko po. Ang ating mga leaders dito sa bansa natin ngayon ay pinag-uusapan yung fake news issue. Bagamat nag-umpisa po yung hearings na yan bago pa na-arrest ang ating dating Pangulo. Pero lalong umigting itong after arrest dahil nung Friday nagkaroon sila ng hearing at doon ay kinausap ng Congress, ng lower house, ang mga vloggers. So sabi ko nga sa isip ko, ang mga vloggers ay tatawagin na, di ba? Pinapatawag na. Bagamat mayroong mga vloggers na gustong mag-join doon, hindi naman sila inalaw because they were not simply invited. Now, anong reason bakit ganito? Kasi meron pong mga intimidations, merong threats, merong outright persecutions na ginagawa sa ating lipunan. Now, balik tayo dun sa Rome. Ang mga mananampalataya sa Rome, they were asking, how does God want us to respond? Meron silang ganong experiences. Now, ano ang dapat response ng isang Christian in that first century Rome era? Now, some of us may face opposition. Na-experience yun ang ibang i-oppose kayo? Yes. Meron po akong personal experiences niyan. Some of us may face antagonism. Merong kumukontra talaga sa iyo, di ba? Merong harassment or persecution for our faith in Christ. Bagamat sa simula po, nais kong banggitin na ang pinaka-focus dito ni Paul, lahat ng mga antagonisms, harassments, oppositions, at persecutions na na-experience ng isang tao in relation to his faith sa Panginoon. Pero alam niyo po, dito sa point na to, anuman ang sitwasyon, whether yan ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, di ba? Napakahalaga po na ma-experience natin na tayo ay na-antagonize, na-haras dahil mayroon kang pananampalataya kay Kristo. Definitely ayaw po natin yan. Kapag sa Christian world pinag-uusapan po yung end times at sasabihin dun sa end times, kapag ikaw ay ayon sa ibang mga grupo, kapag ikaw ay hindi nakasama sa rapture, maiiwan ka at ikaw ay mahihirapan. Kasi ayon sa description ng marami, ang Biblia ay nagsasabi na merong pagtatatak na gagawin ng kaaway. Di ba? And then, lahat ng transactions ay gagamitin sa pamamaraan yun. So, yun po ay napakahirap na. Doon lang natin naiisip siguro yung reality na meron pa ng ganyang possible na mangyari sa akin. Now, how about nowadays? Na-experience nyo na ba na kayo ay
Merong opposition, merong persecution dahil kayo ay Kristiyanong estudyante? Or kapag pinagmasdan tayo bilang isang estudyante, para din tayong mga non-believing students? Diba? Or ikaw ba sa company mo, ikaw ay merong persecution dahil ikaw ay Kristiyanong employee? Or kapag pinagmasdan, ikaw ay katulad din ng mga non-believing employees. Diba? Baka ganun po yung sitwasyon natin. Or, sa community mo, na-experience mo na ikaw ay merong persecution dahil nalaman nila na ikaw ay Kristiyanong homeowner. Diba? Na-experience mo na ba yun? Now, ang question would be, how does God want us to respond? Now, regardless na po yan, kung ito'y dahil sa iyong pananampalataya, o dahil ito sa iyong iba't ibang uri ng sitwasyon sa buhay mo. Marahil ikaw ay ino-oppose dahil ikaw ay magaling na teacher. Marahil ikaw ay ino-oppose dahil ikaw ay magaling na empleyado. Dahil ikaw ay merong harassment dahil ikaw ay magaling na Kristiyano. Paul has an answer to this question. A shocking and surprising answer. And in effect, he said, essentially, ang response na nais ng Panginoon sa atin ay to love others. Very shocking, di ba? Ino-oppose ka na, may persecutions ka na, pero ang gagawin natin is for us to love others. Kaya po pinamagatan natin our affection to the brothers. Bakit po napakahalagang ito yung response natin? Sa pag-aaral po ng kahit na anong uri ng taktika sa pakikipaglaban, we will realize that love is the ultimate weapon. Bakit po? Love conquers all. Nang ito pong love na to, na pinag-uusapan dito ni Paul na itinuturo niya sa kanyang mga kapatid, at ngayon naman ay sa atin, na ito yung nais ng Panginoon, meron po itong both negative and positive elements. Minsan kapag sinabi po natin negative, ayaw natin nun. Pero ngayon, and I think mag-aabi sa akin ang ating mga teachers or yung ating mga kapatid na nag-aaral ng AB English, halimbawa, na kapag pinag-usapan po yun, ang negative statement ay mahalaga. Di ba? Hindi ibig sabihin negative statement, negative na agad. Now, ngayon po, pag-uusapan natin, ang command ni God sa atin to love others ay merong tinatawag na negative element, merong tinatawag na positive element. And they are all mixed together in this passage. Now, daanan po muna natin sandali para lang may idea kayo. Ang negative elements po ng command is includes the following. Don't seek vengeance. Negative po yun. Huwag kang gumanti. Bakit naging negative statement? Nagsimula sa huwag. Diba? Ano pa po? Don't be overcome by evil. Huwag mong hayaang matalo ka ng kasamaan. Negative statement po yun. Pero ang ibig sabihin, kapag ginawa natin, positibo. Positive elements include the following. Do what contributes to peace. Or, in short, pursue peace. Next, do what ministers to people's needs. Ibig sabihin, help those who are in need. Serve. Now, tayo po mga magulang, hindi ko alam kung aware kayo, ginagamit din po natin yung mga negative statements. Sasabihin natin sa ating anak, nakita natin yung anak natin, umaakyat doon sa puno. Huwag kang, diba? Meron tayong utos na huwag. Negative statement po yun. Huwag kang umakyat dyan. O paano natin gagawin positive statement yung ganong konsepto? Ang sasabihin ng magulang, umapit kang maigit. Very positive, di ba? Mag-ingat ka. Okay. So, yan po ang ibig sabihin. At kapag tayo po ay confronted ngayon ng command ni God, whether yan ay positive or negative, ang statement, ang option natin is to obey. Meaning,
lahat tayo ngayon ay aalis dito sa ating pagsasama-sama ito that we will be loving others. Our affection to the brothers will be manifested through our actions. Love in action. Now, bigyan pansin po natin ang unang bahagi. Obey God's negative commands. Kapag tayo po ay merong ganyan, pinipili natin, okay, ano ang uunahin natin? Positive or negative? Bad news or good news? Madalas inuuna natin. Bad news muna para pagkatapos, at least, meron na tayong natandaan na, ang maiiwan sa atin ay yung good news. Pero again, ito pong point na to ay magdadala sa atin, either or, negative man o positive ang ating uunahin, tayo po ay susunod. Obey God's negative commands. Now, daanan po natin yung ilang bagay na yan na mahalaga dito sa verses na ating pong binasa. Hindi ko mahihiwalay na ang verse 18 or ang verse 20 ay negative or positive dahil nandoon sila minsan sa isang verse. Pero bago po natin umpisahan, alam niyo po, sa mga naunang verses pa, particularly ang verse 17, meron na siyang negative commands. So, inuna ko po ang negative commands, pwede ko namang unahin yung positive, but negative ang inuna ko, hindi dahil lang dun sa konsepto na unahin natin yung negative para ang maiiwan sa atin yung positive. No. Verse 17 po, may dalawang commands yan. Both a negative and a positive command. At nauna ang negative. So, balikan niyo po ang inyong mga Bibles sa verse 17. Romans chapter 12, verse 17. Ano po ang statement? Do not repay anyone evil for evil. Okay? So, doon po yung nag-originate bakit inuna natin ang negative commands. I think naiisip nyo na ano yung second point ng ating pag-aaral. Now, diretso po tayo, verse 19. Ang negative command dito ni God is for us not to seek vengeance. Don't seek vengeance. Huwag na tayong maghiganti. Okay? Verse 19. Sabi ni Paul, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Pag tayo ay inoppress, pag tayo ay inoppose, tayo ay naka-experience ng persecution, ang unang-unang naiisip natin gawin, mag-retaliate, maghiganti, to take revenge. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon, no need. So ano kung gagawin natin? We will obey God's negative commands. Why shouldn't we avenge ourselves? And why shouldn't we even the score? Pwede bang at least patas lang? That would only seem to be fair kung tayo ay nakapaghiganti man lang. Noong mga bata pa tayo, lalo na sa mga kalalakihan, sa usaping suntukan, lagi pong naghihiwalayan na, nasuntok ko dito yun. Diba? At least ang gusto natin patas. Sabi ni Paul, that's God's job. Kaya hindi na natin kailangan maghiganti because that is not your job. Pwede mong marinig kapatid dito ang stern statement na nagsasabing that's none of your business. Diba? Sabi ni Paul, give place to God's wrath. Now, he's talking about God's wrath. God keeps perfect score and He knows how to balance the books. Bago pa po natuto ang mga taong katulad natin ng accounting na kailangang balansihin yung books, si God, gawain niya na po yun. Bago pa naging magaling ang ating mga atleta, meron na pong intention ng Diyos to perfect
perfect the score, to keep scores perfect. Isang araw, isa sa mga dati naming estudyante ay nagpunta sa school at nagsabi, Pastor, dito ako mag-OJT. Internship. Anong course na? Ako po ay, ano ba yung course niya? Related sa sports. Saan ka nag-aral? Sa Kamsu, Ilang. Na-amaze ako kasi meron palang ganong course. Di ba? Parang sports coaching, gano'n. Now, pag sila ay nakagraduate, pwede sila magturo ng PE. Pwede sila maging coaches. Yan. So, ganun kagaling. Bago pa ito naisip na pag-aralan, ang Diyos, God actually keeps perfect score. Ngayon po, merong bagong upgrade. Dati, mas familiar tayo yung tinatawag na HRM, Hotel and Restaurant Management. Ngayon, meron na HM, Hospitality Management. And He will do it one way or another. God will do it one way or another in this life or in the life to come. Minsan, kapag mayroon pong mga estudyante na sa di ko maipaliwanag na dahilan, ako po na-experience ko po yan. I don't know kung kayo po ay yung mga kapwa ko na nasa educational system din ng kanilang work. Na-experience ninyo na hindi lahat ng estudyante ay pabor sa akin. Diba? Na-experience ko po last year na mayroong estudyante, school year 2023-24, mayroong estudyante na isang buong taon hindi talaga ako pinansin. Sa di ko may paliwanag na dahilan bakit, hindi ko siya matanong kasi iniiwasan niya talaga ako. Alam ko. So, kaysa naman sa magalit ako, sasabihin ko, pumunta ka nga dito, gamitin ko ang aking call power. Meron po akong power na magtawag ng estudyante. Hindi ko ginamit yun. Nireserve ko sa dulo. Kasi kung ikukuha ko siya, kung pwede ko siyang i-reprimand, nalalo siyang ma-offend sa akin. Di ba? Kasi ako po offended na ako eh. Bakit ako hindi pinapansin? So, what I did, dinalaw ko lang muna yun, mga ganong sitwasyon. At na-realize ko, yung pala, ganun pala ang experience na ikaw ay na-offend ka, pero ang gagawin mo, hindi ka maghihiganti. Hindi ka magre-retaliate. Now, sabi ko, meron pang pagkakataon para makausap ko siya. Alam ko po kung ano ang pwedeng mangyari din sa huling pagkakataon. Di ba tayo mga Pilipino may kasabihan tayo, nasa akin ang huling halapak. Estudyante, hindi papansinin ng officer ng school sa kung anumang kadahilanan. Pagkatapos, eto na, clearance time. Magpapapirma na yung estudyante. Nakita ko yung clearance. Binalik ko dun sa medala. Papuntahin mo dito yung classmate. Pumunta yung estudyante. Anak, napansin ko buong taon hindi mo ako pinansin at iniwasan mo ako. Doon ko naintindihan yung reason. Kasi Pastor, sinabihan po ako ng boyfriend ko na iwasan daw po kita. Bakit mo daw ako iiwasan? Naalala mo kung na pinagsabihan mo kung na wag ko siyang boyfriend. Yung pala, nakarating ko sa boyfriend. Kaya sabi ng boyfriend, iwasan ako. Kasi pag-iiwalayin ko sila. So, kumusta? Ano nangyari sa inyo? Hindi na po kami boyfriend, hindi na po kami magkarelasyon. See? Anong reason? May kasalanan ka o siya? Siya po ang may kasalanan. Tama di ba yung payo ko sa'yo? So, imagine po ninyo mga kapatid. Salamat sa Diyos, hindi ko ginamit yun na sa akin ang huling halapak. Hindi po yun. Ang prinsipyo ko, hindi ako nagbiganti. Now, sa mga kapatid natin, whether dito sa church o sa labas ng church, kasi ang context po nito lumabas na sa four corners ng church. Hindi tayo dapat maghiganti. Don't seek vengeance. God's job ang paghihiganti, mga kapatid. So, let Him do it.
And don't get in the way. Huwag kang pa sali-sali doon dahil tungkulin po ng Diyos yun. Hindi natin tungkulin na tayo ang mag-objective. If we try to even the score ourselves, we may just mess up what He has planned. And He can do it far better than we can. So let Him do it. Isipin mo kung ako ay nag-isip na maghiganti nung time na yan. May power ako eh. Pero hindi ko ginamit. Sa halip, tinalaw ko na ang Diyos ang gumawa. At yung estudyante na yun ngayon, madalas nasa office ko. Baliktad naman, 23-24, never ko siyang nakausap. 24-25, madalas siyang nasa office ko. Dahil na-realize na tama. Second command na makikita po natin dito, verse 21a. Ano po ang sabi ng verse 21? Don't be overcome by evil. The word overcome is a military word that refers to getting beat in battle. Huwag kang magpatalo, sabi ng word. We're in a war, and it's not a war with people who hate us or are out to get us. It's a war with evil itself. Alam niyo mga kapatid, bagamat tayo ay involved doon sa digmaan na yun, hindi yun digmaan sa pagitan ng ibang mga tao, kundi ito ay digmaan sa kasamaan. When someone does something to hurt us, our instant reaction is to hurt them in return. Diba? Konektado po ito dun sa unang negative command na nakita natin. But when we do that, we've lost the battle. Talo na tayo. Kahit na sabihin mong, okay, at least naka-score ako. O at least nasuntok ko man lang siya. O at least napagbigaan ko man lang siya. Pero ang totoo, talo tayo. Kasi yun po ay strategy ng kaaway upang tayo ay talunin. Evil has won by getting us to act in an evil way. Because repaying or doing evil in return is an evil way. Hindi po yun ang nais ng Panginoon para sa atin. The enemy has caused us to sink to his level. Ibinagsak natin ang ating sarili tungkol sa kalagayan ng kaaway. And his evil has now been compounded by our evil. So the only winner is evil, and don't let that happen. Don't repay evil for evil. Don't seek revenge. Don't let evil win the day. Love will not be overcome by evil. So ano po ang nais ng Panginoon? Ano ang nais ni God na response natin whenever we face those negative experiences? Merong opposition, merong persecution, merong antagonism. Obey God's negative commands. Ano yung mga commands na yun na nakita natin na pinag-uutos ni God sa atin? Don't be overcome by evil. Don't repay evil. Or don't seek vengeance. Okay? Now, hindi po tayo magtatapos na negative lang ang ating pag-uusapan kasi para bagang doon wala talaga tayong choice kundi sumunod sa Panginoon. Second point that I would like to share, obey God's positive command. Hindi lang tayo inutusan ng Diyos na tayo ay sumunod doon sa Kanyang negative commands. Meron din po tayong responsibility to obey His positive commands sa buhay natin. Now, ito po ay matatagpuan naman natin sa verses 18 and 20. Meron pong, again, ang verse 17 po ay meron din positive command. Kaya inuna ko yung negative kanina kasi nauna yung negative sa verse 17. Pero bago natapos ang verse 17, meron din pong positive command. Ano po yung command sa verse 17b? Do what people consider good. Diba? Sabi ng verse 17, sa inyo pong mga Bible, maaari yung sundan. Verse 17, be careful to do what is right in the eyes of everybody. Do what people consider good. Verse 17. Now, dito po sa verses natin, meron din pong dalawang commands na ating pong pag-uusapan. Number 1, do what contributes to peace. Or, let us pursue peace. If it is possible, sabi ni Paul,
As much as depends on you, live peaceably with all men. So si God po, nilagyan niya ng napakataas na priority sa atin ang mamuhay tayo sa kapayapaan. We live in peace and harmony with the people around us, even with unbelievers who hate the gospel and harass Christians. Nung mga nakalipas po na buwan, ang mga kapatid sa Tanza, nag-iisip, Pastor, mag-invite ako. Ang prayer ko po ay dumating. Hindi nagsabay-sabay sila, meron silang sama sa pare-parehas na ini-invite. Pero hindi dumating yung kanilang ini-invite. Alam mo, Pastor, sabi ng isa, hindi daw siya available. Okay siya, tapos nung araw na, hindi na siya available. Nararamdaman ko po sa kanilang boses at sa kanilang pagsasalita na parang offended na sila. Pero sabi ko sa mga kapatid, okay lang, i-invite mo pa rin. Let us live peaceably. Kung pwede tayong ma-offend sa mga taong ini-invite natin, hindi dumating. Kung pwede tayong ma-offend sa mga taong ini-invite natin, mayroong ibang priorities sa kanilang buhay. Di ba? So ito po ba yung mga experience lang natin doon sa mga taong wala pa sa church? No. Even sa mga kapatid natin. Di ba? Meron tayong iba-ibang priorities, meron tayong iba-ibang mga circumstances sa buhay natin na yun ang nagiging dahilan na hindi rin naman tayo nakakagawa ng mga bagay na gusto ng lahat. Pero alam niyo kung anong sinasabi ng verse 18? Live peaceably with others. Si Paul po at ang Diyos, nire-recognize ng Panginoon that it is not always possible to do that. Kaya po dun sa verse 18, ang mapapansin natin, meron siyang considerations. If it is possible. So, hanapin natin yung possibility lagi na tayo ay i-pursue natin yung peace. Now, kung ako po ay tatanungin ninyo, Pastor, ang isa po bang Kristiyano hindi na kailanman nagkaroon ng kaaway at hindi na po nagkaroon ng kasamaan ng loob? Meron din. Sa Bible nga ang mga mahalagang tao, ang mga tao na nagbigay ng halimbawa sa atin na sila ay somehow tularan natin, nagkaroon din sila ng hindi pagkakasundo. Si Paul, for instance, siya po nagsusulat nitong verses na ito, sulat niya para sa mga mananampalataya ng Rome. Meron din siyang kaaway sa Corinth dahil meron mga false teachers doon. Pero ngayon, sinasabi niya, live at peace. Live in peace. Or live peaceably with all men. Pero meron siyang kondisyon. Sabi niya, if it is possible. And then meron pa siyang isang kondisyon, as much as it depends on you. Nakadepende sa atin. Pero mga kapatid, yung kondisyon na yun, ibig sabihin, hindi natin yung gagawin kondisyon na, okay, pwede ko naman palang iwasan. No. Ito po mga conditions na to, ang mag-i-encourage sa atin na lalo nating pagsumikapan na tayo ay maging peaceable sa ating mga kapwa. Both those inside and those outside the church. Merong conditions na ibinigay sa command. Now, there is another command, positive command, meaning yung pagkakasabi ay positive. Sabi ni Paul, verse 20, do what ministers to people's needs. Meaning, ang sabi niya sa verse 20, therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For if so doing, you will heap coals on fire on his head. Very positive po yung point na yun. Meron kang aaway sa'yo, nakakainit ng ulo, di ba? Mainit ng ulo, mainit din ang ulo niya. Sabi ni Paul, gawin mo to. Matatanggal ang init ng ulo niya. At bago mo po yung nagawa, natanggal na rin marami ang init ng ulo mo. Giving food or drink are representative of any number of things we could do to minister to the needs of people who have wronged us. Minsan may mga sitwasyon sa buhay natin kaya para nagagalit ang isang tao, gutom siya. Tayo naman, pinatulan natin yung taong gutom. Minsan kapag kayo po ay may mga taong
Mainit na ang ulo sa paligid ninyo. Maghanap kayo ng pagkain, ofera mo ng pagkain. Or, kasi baka naman mangyari sa galit niya, Ibatos na yun. hindi tanggapin yung pagkain or natapon pa yung pagkain, wag. Isipin, alamin mo, gutom ba siya? Diba? Nauuhaw ba siya? Bigyan mo ng maiinom. So yun po yung very practical na utos ng Panginoon sa atin through Paul, na tayo ay maglingkod sa ating kapwa. Giving food or drink ay representative doon sa kung paano sila matutulungan. And there are many other things we may be able to do as well. Maybe they need something fixed and you know how to do it. Maybe they need help with a move. So maglipat, walang tumutulong sa kanya, baka ikaw ang makakatulong. Maybe they need transportation and you can provide it. Maybe they need you to put in a good word for them to a friend of yours. Maybe they just need a kind word spoken to them in the time of discouragement or grief or loss. Alam niyo, marami tayong, dyan po, hindi tayo limited sa pagpapakain at pagpapainom, kundi the entire spectrum ng po pwede natin magawa sa isang kapatid. In other words, when we lovingly minister to their needs, in spite of how badly they have hurt us, they may be brought to see their Lord. Na-experience nila yung kanilang sorrow and shame over that they have done and come seeking reconciliation. That's the goal. Ano po ang goal natin? Reconciliation. Kapag pinag-aralan po natin ang 2 Corinthians, meron pong reconciliation. Itong reconciliation ay initiative ni God at yung ministry nito ay binigay niya sa atin. Meron tayong ministry of reconciliation. And when that happens, we will have overcome evil with good. Yun po ang last word doon sa verse 21. As Paul concludes the chapter, now we're back to the battlefield again. We get victory over our enemies, not by hurting them, but by helping them. Ito po yung napakagandang prinsipyo. No? Gusto mong manalo, huwag kang manakit. Tumulong ka. If you want to get victory over the enemies, over our enemies, let us not hurt them, let us help them. Instead of treating them as an enemy, let's turn them into our friends. So yan po ang napakagandang bagay na nakita natin dito sa mga verses na natin po pinag-aralan. We will obey God's negative and positive command. Now, will you do it? Will you purpose that you're going to reach out and minister to those needs? You will win a great victory over evil. And you will be wielding the ultimate weapon. And you will be fighting with love. And you will overcome evil with good. Ultimately, God will be glorified on your life. Now let me conclude this message this morning. Ang summary po nitong Romans 12:18 to 21, this is actually calling us to actively pursue peace. I-pursue natin ang kapayapaan. Ang kapayapaan is elusive. Mailap po yan. So ang dapat natin gawin is to pursue peace. We will trust in God's justice and overcome evil with good. And this reminds us of our responsibility as followers of Christ to be peacemakers, to entrust matters of justice to God, and to respond to evil with acts of love and grace. Yun po yung pagbabago gagawin ni God sa buhay natin. Diba? So meron tayong matinding mga problema sa panahon natin. Kapag yan po ang ating ginawa,